Sabihin po natin ang Luke 4:18 to 19. Okay. Sa puso natin, the Spirit of the Lord broken-hearted, deliverance to the captives, and the covering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One, the Messiah. Amen. Sunod natin yung ating culture. Okay. Sa puso natin, I am a blessing. I am a deliverer. I'm a good follower. I am not, I build. I am not seasonal. I appreciate everything and everything. I am part of something big. Amen. Lagi po natin sa bibigkasin niya, ha? Kahit dalawa o tatlo, Lord, I am a blessing, I am anointed. Pagising natin, paglakad natin sa pagtrabaho, pag-aaral, kakausapin, sino mga kakausapin, lagi natin sabihin, I am part of something big. At pag nakikita po natin ito, pag lagi natin bibigkasin ito, tayo po ay magkakaroon ng kakaibang sigla sa ating katawan. Amen? Praise God. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong pabuting pagkilos sa aming kalagitnaan. We pray, O Lord, that you will use me, Lord, maging ang bawat sa bilang pagpupuri lamang at pagsamba sa iyong pangalan. Lord, ikaw po ang maitaas, hindi po ako, hindi po kami. Lord, ikaw po ang mabigyan namin ng pasalamat sa aming mga puso at isipan ang iyong salita na aming papakinggan, Lord. Manatili ito at maging buhay, mabisa, at papasok sa aming mga puso at isipan. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, this order pray. Amen and amen. Sino maagang nagising dito kanina? Konti muna tayo, commercial, Kasi nga malapit ng, malamig na ang simoy ng hangin, di ba? Meron na tayong, Christmas tree. Pwede nyo na po isabit yung mga regalo nyo dyan. At malapit na nga po talagang matapos ang taon ng 2025. Lahat ng mga bagay na maganda, ipirme. Isa-isip, tanggapin. Yung mga hindi maganda, libit. Kalimutan na natin yon. Papasok na po tayong, will be the last month of 2025. Ano po yun? Bagong biyaya ang tatanggapin natin. Amen? At madadagdagan ang ating edad. Ay, teka na naman isang taon. But thankful pa rin tayo dahil ang Diyos po ay napakabuti dahil binigyan niya po tayo ng panibagong taon ng punong-puno ng pag-asa. Amen? Sinaniwala ron. Kaya po, ito pong December, may magaganap din po. Meron po tayong 27th year anniversary ng JA1 Main. Amen. Palpakan po na si Lord. At lahat po ay pwedeng sumama. Okay, nakalista na ba yung pangalan nyo? Sasama po kayo ron at tayo po'y sabay-sabay. Kaya nga, sabay-sabay pupunta ron. Tayo natin sabay-sabay na pupunta ron. Kaya po, ang ating Sunday kasi po ng 2 p.m. yung service ng JA1 Main ng anniversary. Kaya meron po tayong service, invest na sa Sunday, Saturday na. So that is December 13. Hindi naman po umaga. Ang ating service po ay 5:30 ng hapon. Para kinabukasan, 14, alas 8, kita-kita tayo rito, sabay-sabay po tayong pupunta sa JA1 anniversary ng Batangas. Amen. So, wag po kayong mawawala doon, Ang sasakyan po natin ay tourist bus. Tourist bus. Tapos, magbibigay lang po tayo ng pamasahe natin doon. Meron na po tayong
sasakyan at meron na po tayong food for lunch. Okay. So, are you ready sa ating anniversary na daganapin? Amen? Amen. Naniniwala ako kay Brother Kevin Nabibigyan tayo ng lupa kasi pinag-pray po ito. Ang sabi nga na nag-pray, within 2 years, magkakaroon kayo ng sarili nyong lupa. Amen. Mas maganda. At nabibisyo ko maganda yung church na ibibigay ng Panginoon. Amen. At actually, naka 6 months pa lang po tayo rito sa JA1 Pasig. 6 months. Okay? At napakabait po ng Panginoon. Prinubad niyo po lahat ng ating pangailangan. Hanap tayo ng lugar na mas maganda. May mas malaki. May mas maliit. Palit ng palaki. Pero dinala po tayo rito na maging komportable tayo. Minsan tinanong ako ni Rev Ito, kakasya ba ang 100 yan? Sabi ko, more than 100 po, kasyang-kasya. At saka komportable po sila. Kasi po, 2 aircon namin. Kahit magsiksikan tayo dyan, hindi tayo maiinitan. Amen? So, ganun nag-provide ng Panginoon, nagbigay na ganyan, nagpahiram. Lahat-lahat po ay ginawa ng Panginoon. At sa susunod na taon o mga ilang taon pa, ibibigay na po ng Lord ang lupa para sa JA1 Pasig. Amen? Yes, sa likod nyo, meron na kayong TV dyan, ha? Kita nyo ba? Hindi, yan. Di ba? So, napakikita nyo na yung mga nasa likod, pwede nyo na pong makita yung nandito kasi baka hindi nyo nakikita. Kaya kami sa gumaganto ko rito para doon naman. Pagsa pupunta ko rito para gano'n naman. Ngayon, pag nawala ito at binigyan ng Panginoon, dalhin tayo sa kabila, buksan yung pader na yan, kitang-kita nyo na po ako at kitang-kita ko na rin kayo. Okay. Amen. Palapakan po natin si Lord. Minsan pa, para sa Lord. Okay, welcome po ang lahat dito po sa JA1 Pasig. Kayo po ay mahal ng Panginoon, kaya po kayo naririto dahil may purpose ang Panginoon. Amen? Ang title po ng ating ibinigay na mensahe ng Panginoon ay Follow His Steps. So makikita po natin yan sa 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving an example that you should follow His step. Sa Tagalog po, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ay ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na umahaton ng makatarungan. Ang gusto kong malaman natin dito ay kung paano natin matutularan yung steps ng Panginoon ng katulad ni Kristo. Pastor, medyo maano yan kasi si Jesus, Lord na yan tayo, tao lang Pero may mga sinabi nga po ni Peter dito, you should follow His step. Amen? Ngayon, ano ba ibig sabihin ng sinasabing Christ-likeness? Ano ibig sabihin ng pagiging katulad ni Kristo? Ngayon, pag ikaw ay fan ni luma na, medyo kaedad natin, si Sharon, ang tawag sa iyo Sharonian. Sharonian. Ngayon, ngayon, iba na ngayon
yung mga mga uso ngayon, mga mas bata kaidaran natin medyo iba na. Pag yung mga iba mas edad pa, pag ikaw Noranyan, mga mother natin, pag Noranyan daw ang tawag sa inyo kasi fans ka eh. Kumbaga gusto mo maging katulad niya. 'Di ba? Kunyari may ina-idol ka na isang tao. Gustong-gusto mo siya dahil matalino siya, magaling siya sa sports, sa boxing. 'Di ba? Gusto mo gayahin din siya. O, 'di ba? Kaya gagayahin lang natin yung mabubuti ha. Hindi yung masama. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Christ-likeness? Ano ba yung pagiging katulad ni Kristo? Ibig sabihin, yung character natin, yung Christian life natin, nagiging mature na, spirituality, maturity, siyempre yung katulad ni Kristo, godliness. Okay? Holiness. Yung ang buhay natin, si Kristo ang sentro ng buhay natin. Pag gustong-gusto mo ang pera, nagmumukha kang, hindi yun ibig sabihin, nagmumukha kang mayaman. Okay, isip ka, magmumukha kang pera. Ganun tayo. Ang buhay natin, pag kung anong gusto natin, nagiging katulad natin. Kaya kung malapit po tayo kay Jesus, nagmumukha tayong Christ-likeness. Amen? Yung imitating Christ, ginagaya mo siya, iniidolo mo. Sabi, talaga naman dapat gayahin. To be becoming more like Jesus. Kaya nga iba nga din nung kapanahon ni Jackson Di ba? Si Michael Jackson. Idol na idol si Michael Jackson. Bawat paglakad, meron pang mga paganon-ganon. Tapos sa mga damit, talagang may mga salamig, mga gano'n. Ginagaya kayo, kamukha mo na si di ba? Kagaya mo na. Kaya ganun din kay Kristo. Kung gusto natin maging kagaya, ano ba talaga ang tulad ng pagkagaya katulad ng kay Kristo? Gusto nyo malaman? Okay, number 1, sandali lang tayo dito. Number 1, Christ, a heart of compassion reveals Christ's image in us. Kung meron daw pala po tayong mahabagin, maawain, ay pusong habag na sumasalaming sa larawan daw nito ni Kristo. Kaya yung may taong may habag, may awa, nagagaya niya si Kristo. Dahil si Kristo po ay mahabagin. Luke chapter 6, verse 36. Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Amen? Maging mahabagin daw tayo. Alam nyo, yung taong mahabagin, pinagpapala ng Lord yan. Hindi po nagkukulang yan. Ano ba yung mga dapat nating kawaan? Ano ba yung dapat nating tulungan? Hindi tayo pwedeng tumulong ng tumulong, baka ng pagdating ng panahon, maubusan tayo. Di ba? Marami nangyari na po niyan. Pinag-aral mo na, tinulungan mo na, pagdating ng panahon, ikaw ang nawalan. Hindi ka binigyan. Maganda yung ginawa mo. Naging mahabagin ka, naging matulungin ka, dahil gusto mo dahil ito'y ginagawa ni Kristo. Pero mag-ingat po tayo sa ating pagtulong. Hindi po porket humihingi sa'yo, bibigyan mo na kagad. Kasi sabi ni Lord, magbigay tayo nagbigay. Tutulungan nyo lang yung mga taong karapat-dapat. Amen? Sabi sa Proverbs 19 verse 17, He that hath pity upon poor lendeth unto the Lord. Ibig sabihin, yung mga taong nagpapautang o nagbibigay sa mga mahihirap dahil naaawa ka, ay para kang nagpapautang sa Diyos. At siyempre, ang Diyos na rin ang magbabalik ng iyong binibigay. So, pwede po tayong tumulong. Amen? Kung may itutulong, maganda po yun. Pero tulungan natin yung mga mahirap na mahirap. Pero tignan nyo naman, so baka sobrang hirap naman niya, hindi, kasi may nangyayari po, kagaya sa gobyerno, sa ating nakikita with on our eyes, tinutulungan na sila, pero yung tulong na tatanggap nila, ginagamit nila sa masama.
Kung talaga yung taong yun ay kailangan niyang mabigyan ng tulong para sa kanyang pagkain, bigyan niyo po. Yung mga taong walang-wala na, ayun ang mga tulungan niyo. Yung mga taong ulila na, dahil wala na silang lalapitan, wala silang pupuntahan, yun po ang mga tulungan nyo. Yung mga taong, ibig sabihin, naroon na sa bingit ng kamatayan. Pag lumapit sa iyo, bigyan nyo. Ganyan yung Christ-likeness. Kaya nga sabi ng Lord, naparito ako para sa mga taong naghahanap sa akin. So, unang-una, dapat ang puso natin that we can become like Christ-likeness. Yung pusong may habag sa ating buhay. Amen? Pag may nakita ka, minsan nagpunta kami sa isang tapat ng lugar sa ASM. May tao ron na ang itsura niya ay parang babae siya, babae na nagsasalita mag-isa. Kasi parang nakakatawa, lalo na pag nasa lugar tayo, diba, parang may nakikita kayong mga tao na ang itsura madumi, hindi maayos, at biglang nagsasalita siya ng, may mga ganun tao. Sabi ng Lord sa akin, ayoko naman lapitan, baka naman manakit. Baka manakit yung tao, yung babae. Pero sabi ng Lord sa akin, bigyan mo yan. Bigyan ko raw. Sabi ko, bibigyan ko kasi nakakaawa talaga. Kasi kung ano sinasabi, sabi ko, nagugutom to. Sabi ng Lord, nagugutom lang yan. So, nilapitan ko siya. Nung paglapit ko sa kanya, binigyan ko siya ng pangkain. Ate, ito, pera, kumain ka ha. Aba, tumahimik naman. At medyo tuminong isip. Siguro, doon siya nakaramdam ng taong tumutulong sa kanya. So, ganun din po sa atin. Dapat po tayo maging mawa, hindi yung pabayaan mo yan. Pero wag naman kayong paloloko. Okay? Nakuha niyo ba yon? Maging humble kayo, maging ang isip nyo ay tignan nyo rin kung paano siya tutulungan. May lumapit siya, tumulo, hihingi ng tulong. Naaawa ka. Dahil siguro sabi niya, pangkain lang po. Tutulungan niyo yun. Pero pag nakita niyo pagtalikod sa inyo isusugal lang, wag niyo na pong ibigyan. Wag niyo na pong, basta sabihin niyo pag binigyan niyo, ito gamitin mo para sa pagkain mo. Kasi ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya yung mga lumapit kay Lord, kaya yung mga lumalapit sa Lord, ayaw niya nang nagugutom. Yung 5,000 tao, pero babae at lalaki, pinakain niya. Kasi lahat ng sumusunod kay Lord ay hindi nagugutom. Amen? Gutom na ba kayo? Ha? Bubusugin po kayo ng Panginoon. Amen. At hindi lang spiritual, pati physical, pati bulsa, bubusugin ng Panginoon. Amen. Pangalawa, okay. Where humility and service dwell, Christ-likeness shine. Kung saan nananahan yung total pagpapakumbaba at yung pagdilingkod. Kasi maraming tao, binanggit dito yung pagpapakumbaba at pagdilingkod. Kasi may mga tao po na naglilingkod pero nagyayabang. Diba? Ako nagpagawa niyan. Ako nagkawa nito nagmamalaki. Kaya nga sabi nga, pag gumagawa ka, naglilingkod ka sa Lord, dapat ikaw po ay mapagpakumbaba. Amen? Sino humble po dito? Taas ang kamay. Humble ba kayo? Hindi na po kayo humble kasi nagmataas na kayo Ako yun. So, humble lang. Okay? Yung humble at yung paglilingkod natin, kaya po tayo naglilingkod, kinakailangan sasamahan po natin ng pagpapakumbaba. Amen. Sabi po, sa John chapter 13, 14 to 15, kung ako ang naguro ng Panginoon ninyo, ay hinugasan ko ang inyong mga paa. Dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginagawa ko sa inyo.
Tingnan niyo po si Jesus. Siya po ay guro nila. Sila po ang Panginoon nila. Pero on that time, ipinakita ni Jesus yung paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Pastor, ba't may hinuhugasan? Kasi nung unang panahon na yan, pag bumisita ka pa sa isang bahay, meron pong meron pong tagahugas ng paa nyo. Kasi nga nung araw, mabuhangin, malikabok pa, di ba? So pagdating doon, may servant doon. Servant po ang naghuhugas noon. Si Lord, pinakita niya yung ganun. Siya muna ang naghugas ng mga paa ni Jesus, ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Ipakita yung kanyang paglilingkod. So, yung paglilingkod natin sa Panginoon, huwag po nating ipagmamayabang. Amen? Kasi may mga tao dyan na nagkaroon po ng dulong sa Panginoon, nakakamtan dahil sa kanyang achievement, hindi niya na binibigyan ng papuri o pagpapasalamat sa ating Diyos. Sabi sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba ka. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Humble yourselves in the sight of the Lord. Hindi yung gumagawa ka puro pagmamalaki. May mga tao pong ganun eh. Hindi natin maiwasan yon. Pero tinuturo po, kung gusto mo maging katulad ni Jesus, gumawa ka na may pagpapakumbaba. Mag-service ka, tumulong ka sa gawain ng Panginoon. Dahil iyan po ang magandang sa paningin ng Panginoon. And it will bless you. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. At itataas po kayo. Ibig sabihin, ipapakilala ka, hindi ikaw ang nagtataas ng sarili mong bangko. Kumbaga, ikaw ang ipopromote ng Panginoon. Amen. Sabi rin sa Proverbs 18:12, ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya. Kaya wag tayong masyadong pakita na talagang napakagaling mo. Hayaan mo lang na ikaw sarili mo yon at hayaan mo ang tao ang mismo magsabi sa ikaw ay napakagaling, mahusay kang maglingkod. Amen? Pero ang Lord po, pag nagpangako po sa atin, tiyak na gagawin niya yun. Amen? Kaya, ang buhay natin, maging katulad tayo ni Kristo, humility. Humble. Huwag po tayo magmamalaki. Kaya nga sabi rito ng Panginoon, ang tindi nga rito, dapat malaman ng tao eh. Lalo yung mga nasa pwesto, ang sino man sa inyo, Matthew 20 verse 27, kung meron dyan, ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin niya. Gusto pala nating maging pinuno. Dapat pala tayong maging alipin. So, yung mga pinuno, ayan din po yung mga alipin. Nagkataon lang na sila ang nilagay dyan, pero may mga tao po talaga na pag nasa mataas na, hindi niya na nilalapitan o hinahawakan yung mga nasa ibaba. So, ang sino mang dapat daw pong maging pinuno, dapat daw po silang maging alipin. At iyan ang dapat gawin natin kung gusto nating maging katulad ni Kristo. Amen? Pastor, parang mahirap ata yan ah. Hindi po. Kasi nagawa na ni Kristo. At marami na po mga Kristiyano ang gumawa nito na sila'y nagpakumbaba at ngayon tignan mo, sila'y iniangat ng Diyos. Amen? Dating walang-wala ka dahil you are humble in the sight of God. Hindi mo pinagmamayabang kung anong meron ka. Hindi mo pinagmamayabang kung ano yung posisyon mo. O hindi mo pinagmamayabang kung gaano kalaki ang sahod mo. Ang gusto mo lamang maipakita yung tunay na paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong pamilya. Kaya nga po, inangat ng Diyos. Itinaas niya. Ang Diyos po ang nagtaas sa inyo. Amen. Praise God.
At yung pangatlo, ito na po yung huli. To be Christ-like is to walk in Christ's footstep. Ang pagiging katulad ni Kristo ay ang paglakad sa mga yapak ni Kristo. Ito pang mabigat. Itong magandang sinabi ng Panginoon para sa bawat isa. Luke chapter 9 verse 23. Pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Paano kaya yun, no? Hindi raw dapat natin unahin ng ating sarili ang sino mang sumunod sa akin. Kaya nyo ba yun? Ay, pag-isipan ko muna, Pastor. Ibig sabihin, kung gusto mo raw sumunod sa Panginoon, hindi dapat inuuna ang sarili. Ano ibig sabihin nito? Ano kayang gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin? O pahiwatig ni Jesus? At sabi rito, at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod sa akin araw-araw. Hindi yung puro laging apology. Ako na lang. Ako. Gano'n. Hindi po yung gano'n. Hindi inuuna. Kumbaga, ang iniisip natin sa ating pagsunod sa Panginoon, siya po ay nabibigyan natin ng parangal sa buhay natin. Binibigyan natin ng papuri ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Lord, kumakain man kayo o umiinom, bigyan niyong pagsamba ang Diyos. Kaya sa ating buhay, kung nais nating sumunod sa Panginoon, huwag nating unahin ang ating sarili. Ibig sabihin, ilbis na ikaw, sila muna. Parang dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, kwento ko lang, naalala ko lang. Nung ikakasal na raw sila, lahat nagkasundo sila. Sa reception, sa simbahan, ilalang bisita, nagkasundo sila. Huwag mo unahin sarili. Tapos sabi niya ganon, isa lang ang bagay namin hindi pinagkasunduan ng aking asawa, sabi ng lalaki, yung invitasyon. Kasi gusto ng babae, maraming mga drawing. Siyempre, alam mo ang babae, gusto niya, may mga gusto niya, lagyan niya to, tapos invitation lang yun ha. Nagtatalo sila dahil ang gusto ng lalaki, gusto niya plain lang, yung simple lang. Ayaw ng babae, hindi, gusto ko ganito. Dahil sabi naman ng lalaki, sige, mahal na kita, huwag mo natin pag-usapan yan. Steady muna tayo, huwag natin gawin muna yan. So, balik na naman sila, usap na naman sila sa ganito. Ganyan-ganyan na ang pagkain, nagkakasundo sila. Pero pagdating na naman sa imbitasyon, pag-uusapan nila, magtatalo na naman sila. Kasi gusto ng babae, ganito gusto ko, ganyan. Hindi, simplihan na lang natin. Ngayon, naisip ng lalaki, ba't nga ba inaaway? O inihindihan yung asawa ko. Kaya ganito ginawa ng lalaki. Hindi niya inuna yung sarili niya eh. Sabi niya, o sige, mahal, yung imbitasyon, may sabihin ako sa iyo sa tungkol sa imbitasyon. Oh, talaga? Ano? Sige, payag na ako na ganyan ang gawin mo. Naku, mahal. Sabi ng babae, may gusto rin ako sabihin sa iyo. Pumapayag na rin ako na simple na lang. Ang imbitasyon, hindi. Yun na, hindi gusto ko sa'yo. Ay, nagtalo na naman sila. Pero, at then, naging maayos naman siguro, ginawa nila. Ito yung gusto mo, ito yung gusto ko. Pinasimple, ayos na. So, ibig sabihin, wag nating uunahin. Kumbaga, ang Lord, kung may sinasabi sa atin, gawin natin. Pinapupunta ka sa lugar na yun upang ipahayag ang Word of God. Pinapunta ka sa taong yun upang magsabi ka ng salita ng Panginoon sa Kanya, gawin mo. Eh Lord, pagod ako eh.
Alam niyo po, wala pong taong pagod. Ayaw niya lang magpahinga. Ang Lord po ay nagbibigay ng panahon upang ikaw ay magpahinga. Huwag mo sabihin na hindi ako makapag-church kasi napuyat ako. Okay, napuyat. Okay, pero may pagkakataon na binigyan ka ng Panginoon. Tandaan po natin na ikaw makapagpahinga upang sa gayon, para sa Panginoon, may bibigay mo yung parang oras na para sa Kanya. Amen? Kaya, sa buhay po natin, huwag po natin uunahin yung sarili natin. Ang iisipin natin kung ano ang magagawa ko para sa Diyos. Amen? Praise God. Sa mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito yung dahilan kung bakit tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Pinagkatiwala niya ang kanlahat sa Diyos na umatol ng makatarungan. Sa Matthew chapter 18 verse 11, ito po ang ginawa ng Panginoon, yung service niya to walk in Jesus. Sabi ro, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang nawawala. Alam niyo, kung susundan po natin ang katulad ni Kristo, si Lord po, mahal na mahal yung mga nawawalang tupa o yung lost souls. Hindi lang po tayo ang dapat makasarili ng makamtan kaligtasan, kundi yung mga tao na dapat maabot po natin. Yung lagi nating kausap, si Jesus, lahat ng kinausap niya, He always shared the Word of God. Sinasabi niya yung karyaan ng Panginoon. Kaya, ang dapat gawin natin, tayo na nakakilala sa Panginoon, hindi inuunang sarili. Dahil ikaw ligtas na at wala ka ng pakialam sa ibang tao, hindi po ganun. Ang dapat po natin gawin, kagaya ni Jesus, hinanap niya yung mga taong nawawala. Tutulungan po tayo ng Lord. The Holy Spirit will lead us upang masabi ang kaligtasan para sa kanila. That is Christ-likeness. Amen? For the Son of Man is come to save which was lost. Dahil kung ano man ang makamtan man daw ng tao sa mundong ito, ang buong mundo, pero mawala ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang pwedeng ibigay sa kanyang kaluluwa? Tatandaan po natin, lagi po nating ibigay ang glory para sa Lord. Pag sinabi mo salita ng Panginoon, hindi mo pwedeng ipagmayabang dahil magaling kang magsalita, magaling kang magbigay ng Word of God. Kinakailangan tatandaan po natin, we have a compassionate habag sa mga taong nawawala ang landas. You will, lagi na po isipin natin na gawin natin kung ito ang kalooban ng Diyos. Si Jesus, lagi inisip niya, Lord, wag yung kalooban ko, wag yung gusto ko ang mangyari, yung gusto mo ang mangyari at matupad. Amen? At we have to share yung mga kaluluwa. Ito po yung mga steps na ginawa ni Lord. To share the Word of God, the kingdom of God to them. May mga kaibigan tayo, mga asawa, kung hindi pa nakakilala, bigkasin po natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Kung magiging gusto niyong katulad, ibig sabihin katulad ni Kristo, meron po tayong habag at sa mga taong nawawala pa. Ngayon, ano nung resulta nito? The result, Christ at work in you leads to continual growth in goodness and character. Si Kristo na gumagawa sa inyo ay patuloy ang paglago sa kabutihan at pagkatao. Alam niyo, pag gumagawa tayo para sa Panginoon, ginagaya natin ang Panginoon, nagmamanifest sa atin yung kabutihan. Amen? Kabutihan at yung pagmamahal, yung tunay na pagkatao, kabutihan at yung pagkatao. Minsan may isang misyonero pumunta sa bundok. Missionary siya, ibig sabihin na missionary siya pumunta sa bundok. Pinadala siya ron. Ang ginawa niya, actually hindi naman siya nag-preach. Basta ginawa niya lang yung mabuti para sa Bible, tinulungan niya yung mga tao. Lahat ginawa niya, yung ginagawa ni Jesus. Yung pagbibigay ng mga tulong, pakikisama, gano'n, pinakita niya yung pagmamahal niya.
So natapos yung mission niya, bumalik na uli siya, bumalik na sa church niya. Ngayon may nagpadala na naman na ibang missionary doon sa bundok na yon. At pag nung pagpunta nila ron, eto na, ang ginawa ng missionary yon, ang ginawa niya, nag-preach siya ng gospel. Nag-preach siya ng gospel. Ganito, si Jesus ay mahabagin, nagbibigay ng buhay, at tinutulungan ka, at bibigyan kanya ng kapayapaan, sasabihin niya kung ano. Sabi ng mga taong nakikinig, Pastor, yung sinasabi mong taong yan, na-meet na namin. Nagulat siya. Nakasama na po namin yan. Yung sinasabi mong taong yan. Paano yung nakasama? Si Christ yung tinuturo ko sa inyo. Opo, nakasama. Matulungin po siya pagka meron pong mga gawain dyan, maggagawa ng bahay, tumutulong po siya. Sabi niya nga, sino yun? Yung pala yung sinundan niyang missionary. Bagamat hindi siya nag-preach, pero ipinakita niya yung buhay na katulad ni Kristo. Amen? Ganon din tayo. Ipakita natin, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya kung ipakita natin yung pagmamahal sa ibang tao. Pagbibigay ng tulong, pagserbisyo sa simbahan, paggalang, pagsunod, lahat po gawin natin because that is a Christ-likeness katulad ni Kristo. At alam nyo ba, pag ginagawa po natin to, nagmamanifest po sa atin yung Galatians chapter 5, verse 22. Yung bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay yung may pag-ibig, joy, may peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ito po ang dapat makita sa atin. Amen? Meron ka bang love? Amen. Meron tayong love. May pagmamahal. Hindi po pwedeng mawala sa atin yan. At magkakaroon ka na. Pag may love ka na, siyempre meron ka ng joy. Meron ka na rin peace. Lahat, pagtitiisan mo na, maging ang iyong pinakamamahal na lagi mong kapiling, Lord, gusto kong makita ng asawa kong to na ginagaya kita. Kahit anong pambubisit ng asawa mo o sino mang kaibigan mo, Lord, ganun huwag mo inuuna yung sarili mo. Ipinakikita mo yung fruit ng Holy Spirit sa'yo. Amen? Sa Jehovah, walang ganun Amen? Walang ganun. Lahat po tayo ay merong pag-ibig. Amen. May pagkatyaga. Ay, ako na yan. Kaya minsan, biro-biro, kung sasaoli lang kita. Biro-biro lang naman yun. Pero love na love ka nun. Sinasabi niya lang yun. Okay. 2 Peter chapter 1, verse 5 and 6. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag ang pananampalataya nyo. Ito yung Christ-likeness din Ang kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili at ang pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis at ang pagtitiis, ang kabanalan. Papunta po tayo sa kabanalan. So, kung sinasabi natin si Kristo ang talagang gumagawa at patuloy po tayo po ay patuloy na lalago sa kabutihan. Pinapatunayan natin na ang spiritual na pagbabago ay hindi lamang sa isang bagay ng pagsisikap ng tao. Sa halip ay ang patuloy na presensya ni Kristo. Kaya lang po natin gawin yun when Christ lives in our heart. Siyempre, yun ang po magmamanifest doon. Kinakailangan yung presensya ni Jesus araw-araw. More of you, Lord. I want to follow you. Sa pamamagitan po yan ng banal na Espiritu Santo. Wala kang pagtitiis? Lord, tumahang ka sa puso ko. Wala kang pagtiyatsaga? Lord, prayer mo. Manatili ka sa puso ko, Panginoon, o Diyos.
At habang sumusuko tayo sa kanyang patnubay, tandaan po na kanyang patnubay, ang kanyang biyaya ay bumubuo ng mga kabutihan at pagtsatsaga sa buhay natin. Hindi po natin kayang gawin. Kaya sa Jordan magsabi talaga pag wala ko sa inyo, wala kayong magagawa. Kaya kailangan po natin tayo po ay magpasakop sa Diyos, follow His steps. Amen? Handang-handa na po ba kayo na sumunod sa mga hakbang ni Jesus? Araw-araw po natin papasanin ng krus ni Jesus. Araw-araw natin papakilala ang Panginoon. Amen? Nabusog ba? Sige, tumayo na po tayo kung busog na kayo. Alam mo, may isang awit dito. May isang awit na kakantahin natin. I have decided to follow Jesus. Alam niyo, hindi basta kinanta na to, inawit lang to. May kwento po itong I have decided to follow Jesus. May isa pong pamilya ron, mag-asawa at ang kanyang mga anak, sa parting, hindi ko alam kung anong lugar yon, na pinagbabawal ang salita ng Panginoon. Matagal na po yun. Kinuha po sila at sinabi po sa kanila, i-deny mo si Jesus. Huwag kayo sumunod sa Panginoon, sa Diyos, kay Kristo. Kung hindi, kayo ay aming papatayin. Ang sabi po ng tao, yung ama, hindi ako tatalikod sa Diyos. Papatayin namin tong anak mo. Pag sumunod ka kay Kristo, papatayin namin sa itong anak mo. Ang sabi pa rin ng lalaki, hindi ako tatalikod kay Kristo. Susunod ako sa Kanya. So pinatay. Tapos yung pangalawa, yung asawa niya, papatayin ko tong asawa mo. Itatwa mo lang si Kristo. Huwag kang sumunod sa Kanya. Umalis ka sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya kay Kristo. Sabi ng lalaki, hindi ko po tatalikuran ang Diyos. So ang ginawa, pinatay yung asawa niya. Siya na lang natitira. O ikaw, papatayin nga na namin. Susunod ka pa rin kay Kristo. Hindi mo itatatwa ang Diyos? Hindi. Kaya sabi niya, I have decided to follow Jesus. Amen? Ayun, nasa bingit ng kamatayan, pero he said, susunod pa rin kay Lord. Kaya minsan may mga tao, lalakad na lang mga ilang milya para pagsamba o gumising lang ng maaga para sa Lord. Nahihirapan pa. Pero ngayon, sa JA1 people, wala pong ganun. Kahit maaga, gabi man yan, kahit busy, bibigyan ng panahon ang Diyos. Because we want to follow Jesus, we are decided to follow Jesus. Amen? Come on, let's sing this song. Christ is my reward, and all my devotion. Amen, Lord. Now there's nothing in this world that satisfies. To every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Yes, Lord. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I
is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kung sa buhay natin, meron pa tayong pinagdududahan o nagdududa pa tayo sa Panginoon, kay Kristo, Lord, dapat ba akong sumunod? Dapat ko bang gawin to? Dapat ko bang gawin yung sinasabi mo? Na ako'y maging mahabagin, tumulong, o magserbisyo? Ang nais po ng Panginoon, you have to decide. Si Kristo po ay enough na para tularan natin, gayahin natin yung kanyang ginawa. Although na dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa Kristiyano, sa ating buhay Kristiyano na, bakit ganoon? Kung kailan ko pa nakilala ang Panginoon, sunod-sunod pa pagsubok, sunod-sunod na problema. One thing I know, si Jesus po ang tumawag sa inyo, at pag tinawag po kayo ng Panginoon, hindi niya po kayo pababayaan. Panghawakan niyo lamang po ang kanyang mga salita. So you have to decide, at aawitin pa natin to mula sa ating puso, mula sa ating buhay. Bibigasin, aawitin ang ating mga bibig, that Christ is enough for me and I have decided to follow Jesus. Enough for me, Christ is enough for me. Everything I need in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hindi na tayo tatalikod kay Jesus. Ang puso natin ay mga may tama ng desisyon sa pagsunod sa Diyos. One more time. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow Jesus. Di ba saya? Bilisan nyo, bilisan nyo. No turning back. One more time. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning
Panginoon, ano man ang aming pinagdaanan noong nakaraan, at sometimes, Lord, kami nawawala na. But by this time, Panginoon, yung mga bad memories, yung mga dumaan sa amin, Panginoon, kalilimutan na namin yun. Kami handa na sumunod at gawin ang iyong pinagagawa sa buhay namin. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang babae at lalaking ito na nagbigay ng panahon para sa iyo, Lord. Patuloy pong magaya namin, Ikaw, Kristo, sa aming mga buhay upang makita at mag-ilaw kami sa mga lahat ng landas na may madidilim na paligid. Kami magliliwanag dahil kay Kristo. Salamat, Panginoon. We praise you and we love you in Jesus' name. Amen. Salamat po natin, Panginoon.